Hello everyone, tayo po ay nandito sa Module 5, PD1586 ng Self-Monitoring Report. Paano ba gawin itong Module 5? So dito meron tayong Ambient Air Quality Monitoring, tapos meron ditong if required as part of ECC condition. So lahat ng mga ECC holder, check nyo yung condition kung sinasabi dyan na kailangan mong conduct ng ambient air quality monitoring. Sa mga CNC holder o automatic ang sagot nyo dito, not applicable. Sa date ay 200101. Then dito, kung pwede maglagay ng letter, let's say NA, dahil hindi, ilalagay nyo 0. Sa mga CNC holder. At doon naman sa mga ECC holder na wala namang requirement o condition na ambient air quality monitoring, ganyan ang sagot natin. Now, kung required tayo ng ambient air quality monitoring, sa mga ambient air testing, hinahanap talaga sa atin yung noise level, carbon monoxide, NOx, saka yung particulates, yung total suspended particulates. So kung ano ang station description, lalagyan natin dito. Halimbawa, for example, parking area. Nag-iisa lang naman parking area nyo. O, kung dalawang station po, let's say parking area 1, lalong-lalo, kung marami kayong parking area, mabigyan nyo ng description. Anong date nag-conduct ng sampling? Halimbawa, kung fourth quarter nangyari yung sampling, gaya ngayon, 2025, halimbawa, November 15, kumbaga, pasok sa monitoring period ng pag-submit ng report. Ano ang noise level? Halimbawa, 10, ang carbon monoxide ay 10, ang NOx ay 20, ang TSP or particulates ay 30. Ganun lang. Just refer to your Certificate of Analysis issued by EMB recognized environmental laboratory. Then dito, kung required din tayo ng ambient water quality monitoring. Halimbawa, meron kang ECC, tapos nakita mo kailangan mo ng compliance sa ambient water quality monitoring. Meron kang pasilidad, tapos katabi mo ay ilog, tapos ni-require ka sa ECC na mag-sampling nitong ilog o anumang water body. Lalagay mo dito yung description. Halimbawa, Kalumpang River. Tapos nagkanda ka ng water sampling 2025, November 10. Ano ngayon yung parameter? Halimbawa, BOD in milligram per liter. So ano ngayon ang result? Halimbawa, 2. Since ambient yan, tinitingnan yung water quality guidelines. So, halimbawa sa BOD, type sa BOD, ang standard ay 7, ikaw ay 2, etc. Marami ka ditong mga parameters na pwede pang ilagay na na monitor mo. So, base sa Certificate of Analysis dito mo ilalagay yung mga parameter at yung result. Kung wala naman kayong requirement dito sa water quality monitoring dahil hindi required ng ECC condition, ilalagay mo lang dito ay not applicable, yung date na 200101, then dito, wala na lang. Dati naman walang laman yan sa taas eh. So, ganyan lang. Okay? Lalo-lalo sa mga CNC holder. O, ganyan lang ang sagot natin dyan. Ano po? Then dito, meron nakalagay other ECC conditions. So, check nyo po yung mga conditions sa ECC at ilagay mo dito yung bawat condition. Sa mga CNC holder, lalagay natin dito ang sagot NA, then status of compliance, yes.
Then dito, NA din. Pero sa may mga ECC, check nyo yung mga condition. Halimbawa, nakalagay sa condition number 1 that a tree planting shall be conducted with on-site. Halimbawa, ganyan yung ECC condition number 1. Tapos dito lalagay natin yung status of compliance. Compliant ka ba sa condition na yan? Yes. And then dito, lalagay natin sa actions taken, not applicable. Then dito sa Environmental Management Plan or Program, EMP, kung sa Environmental Management Plan nakalagay sa atin, maglalagay, halimbawa, construction of wastewater treatment plant. So, na-implement na ba yan? Nagawa na ba yan? Yes or no? Lagay mo dito, yes. And then, sa actions taken, not applicable. Mula dyan, dito naman tayo sa baba, solid waste characterization or information. So, kung ikaw ay ECC holder at CNC holder, dapat may records ka ng waste generation. Dahil hinahanapin dito yung generation mo ng basura expressed in tons per month. So, meron naman tayo ditong iba't ibang type of waste, recyclable, biodegradable, and then residual. Halimbawa, meron kang solid waste, recyclable, biodegradable, and then residual na na-generate sa loob ng isang buwan. Average. O, lalagay natin dito, ah, let's say, 2, yan, 2 tons per month. Tapos ang biodegradable mo ay 5 tons per month. And then dito sa residual ay 1 ton per month. Okay? Tapos meron naman dito total quantity generated in a quarter. So sa loob ng 3 buwan. Halimbawa sa recyclable, 6 tons per month uh, for the quarter. And then here, 15. And then sa residual, 3. Kung mapapansin nyo, para tayo nag-multiply lang ng 3. Kasi itong isa ay sa isang buwan, ito naman sa loob ng 3 buwan. Pero hindi siya yung parang formula na ita-times 3 mo. Total kung meron kang record ng total generation sa loob ng 3 buwan, for recyclable, biodegradable, residual, lalagay mo lang dito. So most likely, yung mga na-generate na yun na waste ay mahahakot din. Collected tons per month, then collected tons per quarter. So halimbawa, yung 2 metric ton mo na na-generate sa isang buwan for recyclable, yun din na na-collect. At syempre, yun din ang hinakot. Same with biodegradable na nakolekta for the month on the average and then sa isang quarter. Ano po? Sa residual, 1 ton per month, 3 tons for the quarter. At meron dito sino entity in charge of collection. So very common yung mayroong mga private collector. Halimbawa, ang pangalan po ay XYZ Collector Inc. At ang garahe niya ay sa San Pedro, Laguna. Kung ito ang private collector mo ng recyclable, biodegradable, and then residual.
Pero kung ikaw ay umaasa sa munisipyo, halimbawa, lalagay mo dito, LGU Contracted Garbage Hauler. So, yan naman ang ilalagay mo dyan. Then, saang city, halimbawa, San Pedro City, Province of Laguna. Ang maganda may pangalan ng entity at saka kung saan yung garahe. Yun yun. Lalagay mo lang dito sa under recyclable. So, halimbawa sa residual, private na lang ang kumukuha. Okay? Bakit ito palang ah, LGU para sa mga recyclable, ito namang biodegradable sa LGU contracted garbage hauler, pero yung residual, halimbawa sa mga private collector. Or kung same na lang lahat. Minsan kasi pag umasa ka sa LGU contracted garbage hauler, mabuti kung laging may space pa sa lalagyan ng basura. Eh kung puno na pagdaan sa inyo. Kaya kadalasan ang iba kumukuha ng mga private collector. Okay po. Then dito sa panghuli ng Module 5, ilalagay ang brief description of solid waste management plan. Ano ba yung existing management plan sa ating solid waste? Example na lang natin sa ating waste reduction. O, paano mo i-reduce ang solid waste sa inyong kumpanya? Anong plan ang ginawa mo? So, syempre, nandyan yung ah, avoiding waste in the first place. Sa simula pa lang. Halimbawa, sa pagbili ng mga materials. So, instead na halimbawa, bibili ka ng materials, may kasamang container, bakit di mo gamitin yung container mo para wala ka ng waste? Sa mga choices mo ng ng product, alin yung bibilin mo? Yung may package o wala? Kasi yung package, magiging waste mo na naman yun. O, di ba? O, halimbawa, bibili ka ng meron bang kasamang plastic, utensils, disposable cups, o meron kang daladalang sariling reusable version. Yan ay sa mga shopping ng mga procurement officer. O, sa mga sa mga reuse, may mga dapat bang i-reuse sa ating mga nagagamit na container. Halimbawa, yung empty na glass jar. Anong pwedeng gamit nun? Kesa bibili na naman ng pang ng container na bago. Madami tayong mga ah, paraan para ma-reduce ang ating mga basura. So ilalagay lang natin dyan yung solid waste management plan. So, kapag ka meron kang nagawa ng solid waste management plan, pwede mo ngayong i-indicate dyan sa report. Ang pinaka maganda dyan na paraan, magkaroon ka ng waste audit. Lagi kang may audit. Halimbawa, merong number one, waste audit. And then,
Sunod na ngayon dyan, meron ka ng source reduction strategies. Sa waste audit, malalaman mo, ma-identify mo yung waste composition at saka sources of waste generation. Halimbawa, ang status mo ay 60% ay paper or cardboard, 20% organic, lalo yung mga food, 15% plastic, at yung 5% yung natitira. O anong target mo kumbaga sa management plan? I-reduce mo halimbawa total waste by 30% in 12 months. Anak, kung wala kang audit, di ka makakagawa ng target. So number two, source reduction strategies. Halimbawa, yung ating mga opisina, may paper and office supplies naman talaga. Baka pwede nating isipin halimbawa yung digital transformation. Makapag implement tayo ng paperless billing, digital signatures, cloud document sharing. Ano? Malaking bagay yon. Yung paperless billing, yung papel, imbis na pirmahan ng wet signature, digital na. At saka yung cloud document sharing. So, hindi na lagi ipapa-courier. Sa waste audit, yan na nga, yung sinasabi natin na pwede mong i-identify ang waste composition. Tapos, pag nalaman mo alin yung mas maraming generation, pwede mo ngayang i-strategize yung source reduction. Halimbawa, meron pa nga yung common na yung centralized printing. 'Di ba uso-uso sa mga offices yung kanya-kanya tayo ng printer. Bakit di natin gawin yung centralized printing? Malaking bagay yun. Meron pa. Halimbawa, yung ating mga ginagawang collection. Meron tayong sa collection and segregation. Di ba uso-uso yung color-coded bin system? Naglalagay ka throughout the building, naglalagay ka ng halimbawa blue na beans, naglalagay ka ng mga green na beans, color-coded. Meron kang black beans, tapos meron ka pang beans for special waste. At least doon nakikita mo paano mo siya masisegregate sa collection pa lang. Gumagamit ka ng mga color-coded beans. Wag lang yung na segregate mo na lahat, darating ngayon yung utility personnel, may dalang isang plastic bag, pagsasamahin na naman yung iba, ay lahat. Di nawalan ng size yung color-coded beans mo. Maganda yung meron tayong mga recycling na ginagawa. Sa recycling, depende kung meron tayong mga materials na pwede pa talagang i-recycle. Pwede nating indicate yung mga plans natin pagdating sa recycling. Ano ba mga pwedeng i-recycle natin? Yung mga na mga mga recyclable papers, yung ating mga boxes,
yung ating mga plastic bottle, mga scrap, mga pallets, metal, maraming gamit yan. Kaya maganda may recycling. Ano po, very common sa atin yung pag check kung ano ang pwedeng gamit pa ng isang material. Wala naman ditong masyadong formula. So, kailangan mo lang lagyan ng ah, sagot kung ano ang existing waste management ninyo. I-indicate mo dito ang solid waste management plan. Then after po niyan, just click save page para ma-encode na yung item sa module 5. So yan ang ating module 5. Madali lang naman nga pala ito. Kung ikaw ay CNC holder, halos dito ka na lang sa baba magbibigay ng mga information sa solid waste characterization or information at saka dito sa solid waste management plan. Narrative pa nga ito. Pagka ECC holder ka, check mo yung kung may conditions about conducting ambient air sampling, ambient water sampling, at yung mga typical na mga conditions sa ECC natin kung compliant ba tayo. So, ganun lang ang Module 5. I hope may natutunan kayo dito. If you think na helpful ang video na to, just like the video and share this video. If you have questions, just type it below. Thank you very much for time listening and God bless us all.